Mabuti po ang Lord. So sa oras na to ay ang tayo po'y dumako sa pangako ng Lord sa maikli pong oras. Dalayan ko po na meron pong may sasabihin pong Lord, naniniwala po ako na may sasabihin ng Lord sa maikli po natin pagpapahayag ng kanyang pangako. Makipagbukas po kayo sa akin sa aklat po ng Jeremiah chapter 17 verse 5 to 8. Basahin ko po ang kanya pong salita. Ang sabi po sa kay Yahweh lamang magtiwala. Amen. So, sinasabi ni Yahweh, susumpain ko ang sino mang tumatalikod sa akin at nagtitiwala sa kanyang kapwa-tao, sa lakas ng mga tao may hangganan ng buhay. Ang katulad niya'y halamang tumubo sa disyerto, sa lupang tuyo at maalat na walang ibang tumutubo, walang mabuting mangyayari sa kanya. 7 to 8. Mapalad ang mga taong nagtitiwala kay Yahweh sa Diyos. Pagpapalain ang umaasa sa Kanya. Katulad niya isang punong kahoy na nakatanim sa tabi ng batisan. Ang mga ugat ay patungo sa tubig. Hindi ito manganganib. Ito pangako ng Diyos. Hindi ito manganganib kahit dumating ang tag-init, sapagkat mananatiling luntian ang mga dahon nito. Kahit hindi umulan, ay wala itong alalahanin. Patuloy pa rin itong mamunga. Salamat po sa salita ng Diyos. Wala pa kanya po natin muli ang Diyos na buhay. So, salamat po sa kanya pong salita na church na pangabuti ng Panginoon. Doon pa lang po sa pinaka-title nung pangako ng Lord na kay Yahweh lamang daw po magtitiwala. Sa Diyos lamang daw po magtitiwala. Amen. Na sinasabi po dito, alam naman natin sa matagal ng panahon, mapalad talaga ang nagtitiwala kay Yahweh. Mapalad talaga daw po ang umaasa na titiwala sa Diyos. Amen. Sapagkat alam niyo po ba, ngayon ko lang po naunawaan sa aking pagbabasa ng Biblia nung bumalik po ko sa Jeremiah. Dati hindi ko po naunawaan bakit po tayo hinahalin tulad ng Diyos sa punong kahoy. Sabi ko, ang punong kahoy nakatayo lang. Amen. Pero yung word na yung punong kahoy ay nasa tabi daw po, nakatanim sa tabi ng batisan. Hello, ay lalo ko po naunawaan ang sinasabi ng Lord na kahit hindi daw po dumating ang tag-init, na kahit dumating daw po ang tag-init at hindi dumating daw po ang tag-ulan, patuloy pa rin po mamunga yung punong kahoy na nakatanim sa tabi ng batisan. Na ibig sabihin po pala, church, na kapag po pala tayo nagtitiwala sa Lord, na kapag po pala ang pag-asa natin ay nasa Diyos, kahit umuulan, kahit umaaraw, anuman daw pong sitwasyon ng ating buhay, patuloy pa rin tayong mamumunga. Patuloy pa rin daw po ang pagpapala ng Diyos. Amen? Lalo ngayon, church, no, nakikita po natin ang kalagayan ng bansang Pilipinas. Ang kalagayan po natin na sobra po na ubusan na po ng bigas. Amen po ba? Diba sa palengke, sabi po, narinig ko nung isang araw, makakabili ka lang daw po ng bigas sa palengke, 1 kilo lang daw, puri ng Panginoon. Nung isipin mo 1 kilo, pero alam niyo, church, ang sabi ng Panginoon, kapag daw po tayo sa Kanya, magtitiwala at aasa, walang mauubusan ng bigas. Amen. Hello! Walang mauubusan ng pinansyal, walang mauubusan ng pera sa panahon ng kagipitan. Amen. Kasi sa bayan ng Israel, sa libro po, no, sa aklat po ng Jeremiah, sa panahon ni Jeremiah, nakakaranas po ang bansang Israel ng tagtuyot. At ganoon din po sa ating panahon na to. Nasalamat sa Panginoon dahil ini-accept niya tayo, sa dry season, sa tagtuyot na panahon. Ito po yun. Amen. Hindi na natin kailangan na magpakahirap kasi bukod po pala tayo sa kahirapan ng mundo. Amen. Dahil taga-church tayo, matagal ng panahon na sinasabi ng Lord, magkaibang taga-mundo sa taga-church. Ibang nararanasan ng taga-mundo sa nararanasan ng taga-church. Hello! Kaya nga po ipinapaalam ng Diyos, dapat nating i-confess, ideklara ang pangako ng Lord na kapag po pala pag po ang tiwala natin, buong tiwala ha? Kasi sabi ng Lord, susumpain niya daw po Susumpain niya yung mga nagtitiwala sa kanyang negosyo, susumpain niya nagtitiwala sa kapwa-tao na may hanggan. Lahat yung pag-aaral, yung karunungan na meron ka, pinag-aral. Pag yan daw po, pagtitiwalaan mo sa buhay,
bibiguin ka ng Diyos. Hello? Pero pag ang Diyos daw po, no, ang pinagtiwalaan natin, ang inasahan natin, ang pag-asa natin, ibinigay natin sa Diyos, kailanman hindi tayo mabibigo. Kailanman hindi tayo kukulangin sa panahon ng kakulangan. Hello? Hindi tayo magkikipit sa panahon ng kagipitan. Kaya nga, sa mabuti ang Panginoon Church, no, dapat talaga, hindi tao, hindi pinag-aralan, hindi po negosyo, hindi trabaho, hindi pag-aaral ang pagtiwalaan natin sa buhay na itong pag-asanan. Kasi akala natin, di ba noon, nung nag-aaral din po ako, ang sabi daw po, basta magtapos ka ng pag-aaral, yayaman ka eh. Hello, di ba? Sasagana ka, pagpapalain. Pero kagabi, church, nasabi sa Revelation kagabi sa Kawikaan chapter 8, sa Revelation ni Ate Sabit, ang karangalan at yaman ay taglay-taglay ng Diyos. Amen. At sa verse 21, kung di ako nagkakamali, sabi ng Panginoon, ang nagmamahal sa Diyos ay kanyang binibigyan ng yaman. So, hindi pala mahirap maging mayaman. Hello? Hindi pala mahirap sumagana. Hindi pala mahirap pagpalain sa buhay na ito kung magmamahal. Kalang daw po pala sa Diyos, ang Diyos ang magbibigay sa iyo ng yaman. Ang Diyos ang magbibigay sa iyo ng karangalan. Ang Diyos ang magbibigay sa iyo sa lahat ng bagay na gusto mo sa lupang ibabaw na ito. Church, kaya pala hindi totoo po na ang pera ay nasa abroad. Hindi totoo ang pera po ay nasa mundong ito, kundi nasa Diyos. Kaya nga alam nyo, mabuti talaga ang Lord, may Biblia na tinuturuan tayong mahalin mo ako. Sundin mo ako. Amen. O uunahin mo, di ba? Nabanggit din po yung Matthew 6:31. Pero alam nyo, sabi po ng Matthew 6:31 to 32. Amen. Huwag daw po tayong mag-alala na kapusin. Huwag daw tayong mag-alala sa kapusin kasi sa panahon na ito, sabi, ang hirap naman ng buhay. Parang mapapaisip ka, sila nga rin po sa bahay, ano ba yan? Wala na tayong bigas, ang mahal ng bigas. Amen. Tapos kung ano-ano na lang ulam. Kasi nga, ayaw nang pumunta ng palig. Di na po kami nakapunta ng palig. Pero salamat sa Diyos. Dahil nangangako ang Lord na kapag sa Kanya ka magtitiwala, sa Kanya ka aasa. Hello, church. Hindi hayaan ng Lord na kulangin ka sa iyong buhay. Hindi niya hayaan mawalan ka ng bigas. Hindi ka hayaan ng Diyos na mawalan ka ng ulam. Hindi ka hayaan ng Diyos na mawalan ka ng pera. Hello! Sabi ng Lord, pangako niya walang manganganib at mag-aalala sa pinansyal. Walang manganganib at mag-aalala sa kinabukasan sapagkat ang tiwala natin ay nasa Diyos. Ang pag-asa natin ay nasa Diyos. Kaya huwag natin ibabaling ang ating pag-asa at pagtitiwala sa tao, sa pinag-aralan, sa business, sa negosyo, sa trabaho. Huwag daw po. Kasi mabibigo ka. Pero pag sa Diyos ka daw po, magtitiwala ata sa church 100%. Hindi ka kukulangin sa lahat ng bagay sa panahon na ito. Amen. Palakpakan nga po natin ang Diyos. Muli, salamat po sa Lord Church. Ulitin ko, i-confess po natin, i-deklara natin araw-araw na ipinangako ng Lord na walang manganganib, walang mag-aalala sa pinansyal. Hello. Walang manganganib at mag-aalala na mawawalan ka ng bigas. Hello, mauusan dito tayo. Wala po itinakda ng Diyos. Bagkos ang Diyos natin ay mabuti. Diyos po ang may-ari ng lahat ng bagay. Kaya lahat ng meron ng Diyos ay ibubuhos niya sa atin. Amen! Kaya ang kanta kanina, puri ng Diyos. Umuulan ng pagpapala. Hello, church, di ba? Ang sarap. Ang sarap kantahin. Ang sarap pong bigkasin sa lubig na umuulan ng pagpapala. Saan? Sa piling ng Diyos.